Si Shuhan na kausap niya si Luo ay agad niya itong kinumusta at sa nakikita natin ay tila ito ay naiiyak sa saya, dahil sa tanong ni Shuhan ay sumagot naman itong si Luo na maayos lang naman siya, at nagsabi pa ito na masaya siya dahil sinabihan niya ito na magpunta sa Qibao Temple kaya nagpasalamat ito sa ating bida at dagdag pa nito ay nakapasok na ito sa Qingbei College. Sa mga narinig ng ating bida ay inisip niya na malaking oportunidad ang pagpunta nito sa Qibao Temple dahil nakapasok sa ito sa kilalang paaralan sa Huaxi State. Maya-maya pa ay nagtanong na itong magandang dilag kung sino ang ating bida dahil hindi ito nagpapakilala. Agad namang sumagot ang ating bida na tawagin na lang siyang Shuhan at sinabi pa ng ating bida na hindi siya nito sasaktan. Dagdag pa ng ating bida ay balang araw ay papasok din siya sa Qingbei College kaya lahat ay sasabihin niya pag magkita na sila. Na agad naman sumagot si Lu na maghihintay ito sa kanya. Maya-maya pa ay may biglang dumating na mga hangal na lalaki at binati si Miss Luo Yi na naririto na pala ito at agad kinuha ang malita ni Luo Yi na nagsasabi ang isang matandang pandak na siya na lang ang magdadala ng kanyang malita. Si Luo Yi ay nahihiya ito na nagsasabing kaya niya naman dalhin ang kanyang mga gamit at tinawag niya itong si Mr. Hua. Ang matandang pandak na narinig ang mga sinabi ni Luo Yi ay nagsalita ito na ayos lang dahil siya naman ang napaka-talented na estudyante na kanyang nakita sa tanang buhay niya, at dagdag pa nito na malamang ay kaiinggitan siya ng kanyang mga seniors. Dahil sa kinikilos ng matandang pandak ay nagtataka na ang isang kasama nila na kung anong nangyari sa matanda dahil ibang-iba ang kinikilos nito sa araw na ito. Tanong pa nito kung bakit ganun na lang ang pag-asikaso nito sa bagong estudyante na batid nila na wala naman itong pake sa pamamalakad ng paaralan. Susinggit lang kayo dahil maganda kasama ni Tatang. Dagdag pa nito na ngayon lang nito ginawa na batiin ang isang bagong estudyante ng personal. Ang isa ding tipaklong ay nagsalita na at sinagot ang mga tanong ng kanyang kasama na hindi niya alam kung bakit nagkakaganyan ang matandang pandak. Hirit pa nito na kahit na talentadong estudyante ang kasama niya ay dapat hindi niya ginawa na dalhin nito ang kanyang malita. Ang kwento ay napunta sa mansyon ng Lu family na kung saan ay naghihintay itong si Lu Yanzi kay Shuhan na batid niya na ito ay darating. Maya-maya pa ay nagsalita na ito na bakit wala pa si Shuhan baka nasa delikado na sitwasyon ito, dahil tinutugis ito ng mga several forces. Hindi rin nagtagal ay nakita na ni Lu Yanzi na dumating na si Shuhan at agad na itong pinagbuksan ng kanilang gate sabay nagsabi itong pinatawag niya ang kanyang tatay at tiyuhin para kausapin ka, dagdag pa nito na wag siya nitong lokohin dahil mapag-alitan siya ng kanyang tatay. Ang mga sinabi ni Miss Lu Yanzi ay kampante na sinagot ni Shuhan na wala itong dapat pag-alala dahil tulad nga ng sabi niya ay naparito lang siya upang magbigay ng regalo. Sa loob ng mansyon ay nag-uusap-usap ang mga kaanak ni Lu Yanzi na kung bakit sila tinipon ni Lu Yanzi dito ngayon. Maya-maya pa ay dumating na ang ating bida at si Lu Yanzi sa harapan ng kanyang tatay at mga tiyuhin na agad pinakilala si Shuhan sa kanyang ama. Ang ating bida ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa, at agad itong nagsalita na ang kanyang kaibigan ay nakidnap ng Black Turtle Bio kaya kailangan niya ng tulong ng isang Lianshan stage expert na sa Lu family lang ang mayroon nito. Sa ginawang pakikipag-usap ni Shuhan sa mga kaanak ni Lu Yanzi ay pinuna niya ito sa kanyang isip na sinasabing anong klaseng hangal ito, dahil agad itong humingi ng tulong at hindi man lang bumati muna, sabay ang tingin nito sa ating bida. Sa mga sinabi ng ating bida ay sumagot naman itong pinuno ng Lu family at sinabi sa ating bida na may balita siya na pinaghahanap ito at isa na doon ang Black Turtle Bio at ang mga tauhan nito. Dagdag pa nito na isa pang tao ang lubos na naghahanap sa kanya ay si Zuan Tianzhao na isang top sa Nandao City na isang peak of Jiedan stage. Isa pa doon ay ang Black Turtle Bio at Lu family ay mayroon din kaunting sigalot. Pero kung ang hinahanap mo ay Lianshan stage na nasa Lu family ay wala silang miyembro na ganun kalakas, at dagdag pa nito na ang ganoong stage ay mahirap itong makikita sa buong Nandao City at sa kalagayan nila ngayon ay mahirap para sa kanila na tulungan ang ating bida. Sa sinabi ng pinuno ng Lu family ay sinagot ito ng ating bida na alam niya na para sa kanila ay mahirap ito, pero ang iligtas ang kanyang kaibigan na tanging Lianshan stage expert lang ang makapagtanggol. Dagdag pa nito ay alam na ang bukod tanging Lianshan stage ay nasa Lu family. Sa mga sinabi ng ating bida ay agad nang tumayo ang isang tiyuhin ni Lu Yanzi na nagsasabi na wala silang ganun na membro, at dagdag pa nito na ano naman ang nalalaman niya hindi naman daw ito kamag-anakan ng Lu family.
Si Lu Yanzi na naririnig ang mga pinag-uusapan nila ay sumabat na din ito at nagsabi sa ating bida na wala nga silang ganoong membro na Lianshen stage expert. Ang mga sinabi ni Lu Yanzi ay hindi ito pinansin ng ating bida Bob Coase ay kinausap niyang muli ang pinuno ng Lu family na ipaliwanag niya ang lahat. Ang pinuno ay tumingin lang ito sa ating bida at sa isip-isip niya ay sino itong hangal na ito. Dahil nagtataka na ang mga nandoon na mga hangal ay agad na itong tinanong sa pinuno kung totoo ang pinagsasabi ng ating bida. Dahil talagang makulat itong ating bida ay nagsalita na ang pinuno na hindi nagsisinungaling ang ating bida dahil totoo na mayroon silang Lianshen stage expert sa kanilang pamilya. Dahil sa mga nabanggit ng pinuno ng Lu family ay biglang napatayo ang mga hangal at baka sa kanilang mga pagmumuka ang gulat kaya tinanong nila kung sino ito, at dagdag pa nito na baka si Lu Yanzi ang tao na iyon. Ang pinuno ay tumayo na din at ipinakilala na niya ang tao na may Lianshen stage expert at tinawag niya itong Lu Jiaofeng. Ang mga hangal ay nagulat at nagtanong ito na buhay pa pala ang kanilang ancestor, at dagdag pa ng isang hangal na nagsabing ang tansya niya sa edad nito ay nasa 150 years old. Nagtanong naman ang isang hangal bakit hindi nila ito nakikita. Ang mga katanungan ng mga hangal ay sinagot ng pinuno na ang kanilang ancestor ay napaka-talentadong tao dahil narating nito ang Lianshen stage bago pa sumapit ang Earth Revival stage. Sa panahong yun ay talagang ang ancestor nila ang pinakamatalino dahil napagtagumpayan nito tumungo na galing sa Jiedan stage patungo sa Lianshen stage. Dagdag pa nito na inatake ito ng kanyang mga kaaway at sa kasamaang palad ay napinsala ito kaya bumagsak ang level nito pabalik sa Jiedan stage. At pagkalipas ng mga ilang dekada ngayon ay nasa liblib ito sa cultivation para gamutin ang mga sugat nito, at hirap na din ito maibalik ang dating level nito na Lianshen stage. Kaya nagtataka ito kung bakit alam ng ating bida ang kanilang sekreto, dahil alam na nito ang kalagayan ng kanilang ancestor kaya inulit ng pinuno na wala na silang Lianshen stage sa ngayon. Dahil matigas ang pagmumuka ng ating bida ay pinilit niya pa din na magkakaroon na muli sila nito dahil mayroon itong regalo sa Lu family upang bumalik sa pagiging Lianshen stage si Lu Jiaofeng. Ang mga sinabi ng ating bida ay napatanong ang pinuno ng Lu family, at sinabi na imposibleng magawa niya ito dahil ilang dekada na ang mga lumipas pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nagagamot ang mga sugat nito. Kaya malabo daw ng ating bida na magawa iyon, dagdag pa nito na isa lamang itong estudyante at nadala lang ito sa kalokohan na pinagsasabi ng ating bida kaya nasabi niya ang tungkol sa kanilang ancestor. Ang ating bida ay batid na hindi maniniwala ang pinuno kaya nakiusap ito na dalhin na lang siya nito sa kanilang ancestor. Agad namang nagsalita ang tipaklong na maputi ang buhok na hindi ito pwedeng makipagkita sa kanilang ancestor ang ating bida, dahil nasa pagko-cultivation ito at hindi ito pwedeng madisturbo ng kahit na sinuman. Si Shu Han ay nagsabi na pag-isipan nila itong mabuti dahil pag bumalik ang pagiging Lianshen stage ng kanilang ancestor ay katatakutan na sila ng lahat ng mga forces sa Nandao City. Dagdag pa ng ating bida ay tiwalang-tiwala siya sa dala nitong elixir na mapagagaling at maibabalik sa dati ang kanilang ancestor. Sa narinig ng mga hangal ay agad na itong nabigla at nagtaka na kung totoo ngang may elixir ito na kayang magpagaling ng mga sakit. At sumagot naman ang ating bida na may pagmamalaki na nagsasabi na oo. Sa naging sagot ng ating bida ay nagtiwala itong pinuno ng Lu family at inutusan niya ang mga kawal nila na alalayan si Shu Han patungo sa kanilang ancestor. Habang naglalakad ang pinuno, ay iniisip nito ang mga sinabi ng kanilang ancestor na malala na ang kanyang karamdaman ang makakalunas lang ay isang legendary elixir upang maibalik ang kanyang cultivation. Dagdag pa nito na hindi niya inaasahan na nandito na ang kanilang hinihintay sa awa ng Diyos. Ang kwento ay napunta sa ilang lugar na parang isang kristal ang paligid nito at habang bumababa sa hagdanan ang hangal nating bida ay naisip nito na mayroon palang isang tagong lugar ang Lu family. At kung pwede lang ay maaari niyang dito itago ang 5 element seeds na kanyang hawak ngayon. Habang papalapit na sila sa kinalagyan ng ancestor ay bigla sila nitong pinahinto at nagsasabi na umalis na sila dahil ayaw nitong madisturbo, agad naman sumagot ang pinuno na may ibabalita lang itong importante. Na agad namang binigyan ng 3 minuto sila upang sabihin lahat ng ibabalita nila. Makalipas nga ang 3 minuto ay naikwento na ng pinuno lahat ng kanyang sadya sa ancestor nila. Maya-maya pa ay bamuka ang bilat ang mata pala ng ancestor at nagsalita ito na ganun pala may elixir itong binata kaya inutusan nito na ibigay sa kanya ito ngayon.
Agad namang sumagot ang ating bida na wala siyang elixir ngayon. Sa narinig ng hangal na ancestor ay nagalit ito at nagsusumigaw ito na ang lakas ng loob nitong magsinungaling ito sa kanya. Maya-maya pa ay bigla na lang naglabas ito ng napakalakas na aura na galit na nagsasabi na alam ba ng ating bida ang kinahinatnan ng kanyang pagsisinungaling. Dahil may tiwala si Luyanzi kay Shu Han ay agad itong nakiusap sa kanilang ancestor na hayaan na muna na magpaliwanag si Shu Han. At sa isip-isip ni Luyanzi na sana ay totoo ang mga sasabihin nito dahil hindi niya ito matutulungan. Dahil sa pakiusap ni Luyanzi sa tipaklong na ancestor, ay kumalma ito at nagtanong na kung ito nga ba ang pinakamagaling sa lahat ng kabataan ng Lu family. Dagdag pa nito na natutuwa siya dahil naging ibabaw ang kalakasan nito bilang isang cultivator. At nagsalita itong muli na bibigyan ng isa pang pagkakataon ng ating bida upang magpaliwanag. Pagkatapos lang magsalita ng tipaklong na ancestor ay agad na inilabas ni Shu Han ang elixir furnace sa kanyang lagayan at maya-maya pa ay tumambad sa kanila ang malaking elixir furnace. Ang ating bida ay muling nagpaliwanag na sa ngayon talaga ay wala siyang elixir pero gagawa siya ngayon. Ang tipaklong na ancestor ay napatayo ito sa kanyang nakita at nagsabing ito na mayroon ka palang isang refining skill. Tinawag niya itong legendary elixir furnace na sa libo-libong taon na ang nakalilipas bago nawala ang mga refining family at iilan na lang ang tao na mayroong refining skill. Dagdag pa nito na dumaan na ang 500 taon ay wala nang marunong gumawa ng elixir at ngayon ay mayroon sa harapan niya na mayroon skill ng pag-refine ng elixir. Ang kaninang galit na tipaklong ay bigla itong naging maamong tipaklong na nagtatanong na may ngiti kung sino ang guro ng ating bida. At sa isip-isip ng tipaklong ay sa pagiging bata ng ating bida ay kaya nitong hawakan ang ganitong skill at nakakasiguro ang tipaklong na galing ang ating bida sa isang malaking sect. Ang ating bida na nakita na kalmado na ang tipaklong ay nagyabang na ito at nagsabi na naniniwala na ba ito sa kanya. Kaya hindi na sila magsasayang ng oras at inutusan na ni Shu Han na kuhain lahat ng kanyang kailangan para maumpisahan na niya ang paggawa ng elixir. Ang kwento ay napunta kung saan nakaupo ang ating bida sa harapan ng legendary elixir furnace at sa likod nito ay si Luyanzi na nagtataka pa rin sa pagkatao ng ating bida. At nagsasabi sa isip nito na kung totoo nga ba na galing ito sa isang malaking sect na gaya ng nabanggit ng kanilang ancestor. Dahil kumpleto na ang mga sangkap na kanyang kailangan ay inumpisahan na ng ating bida ang paggawa ng elixir. Maya-maya pa ay pinagsama-sama na niya nga mga halamang gamot at mga spiritual fruit. Habang nagproseso ang kanyang ginagawa na elixir ay ipinaliwanag ni Shu Han na hindi basta-bastang elixir ang kailangan ng tipaklong na si Lu Jiaofeng dahil kinailangan ito ng mga rare na herbal, at ang pinaka-importanteng sangkap ay ang refining skill na kanyang tinataglay. At bukod pa dyan para mas maigi kung ang gagamitin sa skill na ito ay isang apoy para magsagawa ng maayos ang elixir. Dagdag pa ng ating bida na ang Chaotic chapter ay sa kanyang katawan tumubo na mas pinalawig pa ang kanyang kaalaman tungkol sa pag-refine. At maya-maya pa ay bigla na lang lumabas ang iba't ibang kulay na apoy na bomb-alot sa buong silid. Si Luyanzi na malapit sa elixir furnace ay naramdaman nito ang init na dala ng apoy na nagmula sa furnace. Dahil batid ni Luyanzi na sobrang init ng apoy na ito kaya gumawa siya ng energy shield upang hindi kumalat ang apoy. Kahit nasa loob na ng energy shield si Luyanzi ay ramdam na ramdam pero niya ang init na dala ng kakaibang apoy. Habang hinaharap ni Luyanzi ang apoy ay iniisip nito na kung anong klaseng apoy itong ginawa ng ating bida. Ang kwento ay napunta sa ating bida na patuloy pa rin ang pagbuga nito ng kakaibang apoy na ang tawag pala sa apoy na ito ay Nanming Fire. Ang elixir furnace ay unti-unting umaangat dahil sa pinakakawala na apoy ni Shu Han at sa isip-isip ng ating bida ay kailangan niya lang tansyahin ang Nanming Fire, dahil kung nasobrahan ang kanyang pagpakawala ng apoy na ito ay napakadelikado dahil kaya nitong tupukan ang buong Nandao City. Hindi rin nagtagal ay biglang bumagsak sa sahig ang furnace at kasabay na pagsabi ng ating bida na nagawa na niya. Maya-maya pa ay binuksan na ni Shu Han ang furnace at tumambad sa kanya ang iba't ibang kulay na hugis bilog, habang kinukuha ng ating bida ang mga hugis na bilog na nasa furnace, at sa isip-isip niya ay hindi lang elixir ang kanyang ginawa dahil gumawa din ito ng mga pills dahil sobra ang mga sangkap sa paggawa niya ng elixir. Dagdag pa ng ating bida na ang kanyang ginawang pills ay kayang iangat ang level ng cultivators na makakakain nito.
Habang hawak na niya ang mga pills ay nagsabi ito na kahit hindi na niya kailangan ang mga ganitong pills ay kanya na lang ito ibibigay o ibebenta sa mga tao na nangangailangan nito. Sabi pa ng ating bida na kung matapos na ang lahat ng kanyang gagawin ay magpupunta na siya sa Chengde College sabay na din ang pagdalaw sa kanyang mga magulang. Kung umabot ka sa video na ito, ibig sabihin na gustuhan mo ang kwento, kaya naman humihingi ako ng kaunting suporta kahit isang like lang. Kung nais nyo naman na malaking suporta ay huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe at notification bell para buwan mano ka kung may i-upload ako na bagong video. Salamat mga hangal.